Hi guys! Hi everyone! Welcome and good morning and good afternoon muli sa ating lahat. And to this video ay pag-uusapan natin kung bakit ang title ng content ko ngayon ay Are you ready for Canada? Yes, Canada is open for everyone. Canada is ready for all foreign workers na gustong pumunta dito. Pero pag pira ang ating pinag-uusapan, ulitin ko ulit, pag pira ang ating pinag-uusapan, you're better off to other countries. Mas magandang pumunta kayo sa ibang countries. Bakit? Dahil buo ang salary ninyo na ipapadala ninyo sa Pilipinas. At kung maganda ang buhay mo dyan sa Pilipinas, you have a better life, you have a good business, I think it's better for you to stay there. Bakit ko nasabi ito? This is the reason why. Okay. Reason number 1, are you ready to pay high taxes? Yes. Mahal ang tax dito sa Canada. Lahat ng bibilhin mo may tax yan at napakataas ang tax. Walang exempted, pantay-pantay ang buhay. Pantay-pantay ang tao dito. Yan ang kagandahan. Dahil mahirap ka man o mayaman, you need to pay tax. And number 2, a lot of bills. Marami kaming binabayaran dito every end of the month. Kaya sinabi ko a lot of bills. Number 1, pag may bahay ka, or kung bibili ka ng bahay, hindi mo kayang i-full pay yan. Kaya kailangan mong mangutang sa mga lending company o sa bangko. At yan ang binabayaran mo buwan-buwan. Yan ang sinasabi nilang mortgage. At kung may bahay ka, kailangan mong kumuha ng insurance ng bahay mo. They are paying that also every end of the month. At hindi lang yan. May property tax ka pang binabayaran pag may bahay ka. Maliban dyan, mga wifi mo, you need to pay your wifi. Yung hydro, yung water bills mo, and phone. Alam ko, marami pang mga binabayaran ang may bahay. Wala akong bahay kaya hindi ko pa alam kung anong mga ibang bills nila. But I'm sure mayroon pa silang binabayaran aside from those things na na-mention ko. At maliban dyan, kung may sasakyan ka, ang sasakyan na yan, hindi mo rin kayang i-full pay yan. Kaya binabayaran mo din yan every end of the month. At you need to have also insurance. Tapos, hindi yang tatakbo kung walang gas ang sasakyan mo. Lahat insurance, walang ligtas ang insurance dito. At kung wala kang bahay, kailangan mong mag-rent ng apartment pag nandito ang family mo like me. I'm renting kasi wala akong bahay. At ang binabayaran ko every end of the month, 1,600 CAD. That's almost 6,000 plus dyan sa Pilipinas. At hindi lang yan. Insurance na naman. Kailangan kong kumuha ng insurance. At ang insurance na yan, binabayaran ko yan every end of the month. Or kung kaya mong bayaran in one pay ng isang taon, pwede. Pero yan ay renewable yan. Wala kang ligtas. Kailangan mong kumuha. At of course, our wifi, our hydro. Ang pag nagre-rent ka, libre ang tubig. Kaya libre ang tubig namin. And of course, our cell phones. At kung may insurance ang bahay mo, may insurance ang sasakyan mo, may insurance ang apartment kung saan ka nakatira, of course, kailangan din ang insurance ng sarili mo. Mahalaga ang insurance sa atin, lalo at nasa malayo tayo. Malaking tulong ang insurance na yan sa ating spouse, sa ating mga anak, sa panahon na hindi nating inaasahang mangyari. Hindi masama ang may insurance. Kaya guys, kababayan, you need to have insurance pag nasa malayong bansa ka. Kasi malaking tulong iyan, lalo sa pamilya mo. Hindi ako insurance agent, pero I'm telling you guys,
mahalaga ang may insurance. And hindi lang yan. Ang apartment namin, kailangan mo din magbayad ng parking spot mo. At ang binabayaran naming parking spot doon sa apartment namin ay 100. Walang libre dito. Pira ang pinag-uusapan. At kung ikaw ay mamasyal sa ibang tourist spot o sa mga ibang banda dito sa Canada, hindi lahat ng parking area ay libre. Mayroon bayad din ang mga iyan. Sabi ko nga, pirang pinag-uusapan dito. And kung ikaw ay weekender, kasi may mga kababayan tayong nag-weekender after 5 days working with their employers, nag-move out sila for the weekend at tumitira sila sa kanilang mga kaibigan o kamag-anak. Nagbabayad din sila. Dito walang libre, sabi ko, pirang pinag-uusapan. Kasi lahat tayo nagbabayad. Nagbabayad ang mga weekender na ito, ang mga weekender ng 200 CAD, except food. Kaya sabi ko ulit, walang libre. Kahit kamag-anak mo yan o kaibigan mo yan, you need to pay. And of course, our basic needs. Yan ang pinaka-importante, pinaka-mahalagang expenses natin. Magkano ang gastos mo every week sa foods? Lalo tayong mga babae. May mga basic needs tayo na kailangan nating bilhin every month. Kailangan din natin ang damit. Though hindi tayo bumibili ng damit araw-araw o every month, but still, we need clothes, we need shoes. We need winter clothes, lalo at malamig. Boots. So, kung may credit card ka, yan ang gagamitin mo to buy those things. Then, at end of the month, binabayaran mo din ang credit card mo na yan. Mahalaga ang credit card sa atin. Kaya yan isang content ko na i-explain ko sa inyo kung bakit mahalaga ang credit card sa atin dito sa Canada. So, iyan ang mga bills na sinasabi ko. Kaya huwag kayong magtaka pag sinabi nilang time is gold dito dahil kailangan naming magtrabaho dahil maraming naka-line up na aming pinabayaran every end of the month. Number 3, are you ready to work 7 days a week? 7 days a week kasi nga ang dami mong bills na iniisip na bayaran every end of the month. 7 days a week dahil yung full-time mo from Monday to Friday, Saturday, Sunday, part-time. Mostly ng ating mga kababayan dito ay may part-time. They are working Saturday and Sunday. Malaking tulong ang part-time na yan na mag-cook up sa mga expenses mo. Kasi kung iaasa mo ang full-time monthly salary mo sa mga bills mo, ano ang matitira? Kaya napakalaki ang part-time. Kaya huwag kayong magtaka kung ang mga kababayan natin dito ay nagtatrabaho ng 7 days a week. Yan ang mga bagay na hindi alam ng ating mga kababayan dyan sa Pinas o sa ibang bansa. Kaya mahalaga sa amin dito ang mga holidays kasi yan ang time na nagsama-sama ang families, friends to get together. Dahil pag sa normal days, may gatherings pero may iba, wala. Dahil may part-time sila. Kung ikaw ang present, wala naman isang kaibigan mo. Ganyan ang buhay dito sa Canada. Mahirap magsama ang magkakaibigan o magkakamag-anak. Kaya napakahalaga ang sinasabi kong holidays sa amin dito sa Canada. Okay. Number 4. Starting from the scratch. Starting from the scratch kasi iba dito sa Canada compare sa ibang bansa. Kung nurse ka sa Pilipinas, engineer, doctor, o whatever na trabaho mo dyan sa Pilipinas, pwede mong i-work yan sa ibang bansa. Yan ang magiging job land mo. Pero,
pag pinili mo dito sa Canada, ibahin mo dito kasi hindi yan pwedeng mangyari. Magiging trabaho mo yan someday, pero kailangan mong bumalik sa pag-aaral. Kailangan mong mag-upgrade, ika nga nila. Though, may mga kababayan natin na yan ang naging job land nila pagdating nila dito sa Canada. Pero karamihan, hindi ganyan ang kanilang kapalaran. Isipin nyo, hindi pari-parihas ang magiging kapalaran ng bawat isa sa atin. Kaya kababayan, kung pinili mong pumunta dito, lalo pag ikaw ay may trabaho dyan sa Pilipinas, expect the worst, na ikaw ay magsisimula sa baba. Hindi porke pharmacist ka, nurses ka, o whatever na trabaho mo sa Pilipinas, pagpunta mo dito, ayan ang magiging trabaho mo. Maraming trabahador dito. Malakas ang competition dito sa Canada. Hindi lang mga Pilipino ang nagko-compete dito, kundi whole worldwide. Tapos, ang isipin mo, mas maraming mga nauna sa'yo dito sa Canada. Kaya kung bago ka, huwag mong asahan na ang gusto mong trabaho, yan ang magiging trabaho mo. Dahil mas may nauna sa'yo, maraming taong nandito na nakatapos ng pag-aaral, na naghahanap ng trabaho. Kaya sabi ko, starting from the scratch, kasi pag land mo dito, you need to work, start from below. Huwag mong asahan, magiging pharmacist ka kung pharmacist ka sa Pilipinas. Iba dito sa Canada. And the last but not the least, ang weather natin dito sa Canada. Malamig dito talaga pag winter. Iba-iba ang lamig ng bawat province ng Canada. Hindi yan pantay-pantay. Kaya dapat mo ding malaman kung saan ka pupunta para i-ready mo ang sarili mo sa weather na pupuntahan mo. So guys, yan ang may i-share ko, and I hope it's big help sa inyo mga kababayan. Kasi iba talaga ang expectation sa realidad. And if you're ready for all those things, welcome. Canada is ready for you. Okay guys, thank you for watching, and to end this video, kung may mali man ako dito, I'm willing to be corrected. Just comment down below para at least malaman ko. This is my idea. Gusto ko lang i-share ang alam ko na nangyayari na katotohanan para at least kayo, ating mga kababayan, ay magkaroon kayo ng idea bago kayo pumunta dito. Kasi ulitin ko ulit, malaki ang pagkakaiba ng expectation versus realidad. So guys, thank you, and see you again for my next vlog.